Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update nating ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya, maraming YouTube vlogger, Miss Durs, ang nagkakalat ng mga fake news about Kim and Paolo. Nangunguha lang yan sila ng mga nagsusubscribe sa kanila. Lalo na kung mga baguhan pa sila. Kaya bago tayo maniwala, tingnan nyo muna kung madami na ba silang subscribers. Kung hindi pa, yan, fake news ang ipangbalita niyan. Pero kung ang nagbabalita na vlogger ay marami ng subscribers katulad mo, Miss Durs, yan ang totoo ang news niya. Kaya tayo mga Kimpaw fans, doon tayo sa mga legit na mga vloggers. Maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Casis, and syempre sa inyo pong pagtitiwala. And tama po kayo, marami talaga yung nagkakalat ng fake news about Kim and Paolo Abilino kasi nga sila yung in demand, sila yung laging mabenta sa mundo po ng social media, kaya talagang mapapaklik kayo pag inaakala ninyo na very shocking yung kanyang headline, 'di ba? And meron din naman po mga legit na vloggers, kahit mga 8,000 subscribers lang po, legit naman yung binabalita nila. Meron lang talaga na talagang pasaway na content creator, kaya nasisira po yung mga small YouTubers dahil din po sa kanila. So, meron akong ire-recommend sa inyo na channel, Trending Pilipinas TV. Minsan nagre-record din ako dyan mga kakimpaw, kaya sana suportahan nyo din po yung channel na yan. Ulitin ko lamang po, pakipalo din po ng Trending Pilipinas TV. Hindi po akin yan, pero nagre-record din po ako dyan minsan. So, maraming salamat sa komento po ninyo, Ginang Arlene Casis. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. At ang pangalawang komento naman mula po kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good AM Durs, ano ba ito mga bashers? They find ways and means to make issues regarding them. Bashers, di ba kayo takot sa karma? Okay, just go on with your bash to Kim Pao. Cause the more you bash, the more blessings to come. Durs, may nag-comment pa na bashers na si Annabelle daw ay umiyak sa breakup nilang dalawa ni Jay at nagsisi daw siya kung bakit napunta siya kay Kimi. Ang galing gumawa ng kasinungalingan ito mga bashers. Kaya Durs, sa inyo lang kami naniniwala. So with Gandara, Chika Tweet, and Chika Patrol. So isama nyo na din po sa Trending Pilipinas TV. Ang ganda po ng mga vlog niyan mga kakimpaw. And syempre mga legit po yung binabalita niyan. Okay? Sabi pa niya dito, I pray for all of you that you will be safe in all your works. God bless Kimpaw, to God be all the glory now and forever. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag, no? So hayaan nyo na po yung mga bashers na yan, yung mga fake news na yan na naglalabasan ngayon sa mundo ng social media. Basta focus lang tayo kay Kim and Paolo Abilino, and syempre sa napakagandang layunin po ng tambalang Kimpaw. So, wag na nating pag-aksayahan pa ng oras yung mga bashers na yan. Basta ipagtanggol lang natin si Kim and Paolo Abilino pag below the belt na po sobra yung kanilang ginagawa. So, maraming salamat sa komento. God bless, and syempre, mabuhay po kayo. So, eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa update na to ngayong araw po ng Friday. At unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito sa mga award na nakuha po ni Kim and Paolo Abilino. Sabi dito, you may know that an artist is influential if the fans spend time, effort, and money to win them awards such as this. It shows solid support beyond the noise of social media.
No wonder that Paolo Avellino and Kim Chiu are given project after project. So, star icon leading man lang naman si Paolo Avellino. Kaya congratulations kay Paolo. And syempre, mga kakimpaw, ang Kimpaw star icon love team naman. Grabe, sobrang deserve nila itong mga nakuha po nilang award. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa inilabas na video ni Alwarski para po ito sa bag na nabili niya po sa House of Little Bunny, shop ni Chinita Princess. So ngayon, napaka-comment po si Kim Chiu doon sa inilabas na video ni Alwarski. So napakaganda po kasi ng bag ng House of Little Bunny na yon. Isang promotional video na din syempre na makakatulong sa pag-promote sa shop ni Chinita Princess at sa bag ng House of Little Bunny. So nag-comment si Kim Chiu doon, sabi po ni Kim, OMG, nakakaiyak naman. Thank you. Tapos, eto po yung napansin ng mga netizen dahilan para magbabala po kay Chinita Princess na huwag magtitiwala sa mga taong nakapalibot sa kanya, lalo na sa nagpapanggap na ahas. Grabe yan mga kakimpaw, medyo kinikilabutan ako dyan. So ngayon, hindi ko yun pinansin, hinayaan ko lang. Sabi ko next time ko na lang i-content hanggang sa may nag-content na isang page at eto nga, ko na, i-content ko na lamang din sa inyo. So, sabi dito ni MSO, ganda mami, ganda mo rin, pak. Tapos, may isang netizen na nagsabi na syempre, ginagawa niya yan para mapalapit kay Kim dahil mayroon siyang gustong mangyaring gawin niya ulit. Yung ginawa niya kay Gerald, yun ang gagawin niya kay Paulo. Huwag ka nang magpapauto, Idol Kim, sa mga taong nananakit ng grabe sa buong pagkatao mo. Madala ka naman minsan. Huwag ka nang magpauto, Idol Kim. Tapos, nagbasa ako ng comment sa naturang post. Ito po yung babala nila kay Kim Chiu. Do not trust people easily. Huwag ka na magtiwala dyan. True, manggagamit yan. At ang dami pa pong ibang mga comment. So, binalaan po nila or binabalaan si Kim na huwag magtitiwala basta-basta na naman again and again sa mga tao na sinaktan na po siya. So, hindi na yan siguro magtitiwala. Kasi, once na nasira or na-broken ang samahan, never na po yan maayos pa. Kung baga, magkaayos man, may lamat na mga kakimpaw. And meron din ako mga nababasa na parang gusto pong makatrabaho ni MS, itong si Paolo Avellino. Tapos, eto nga may nabasa ako na parang, alam niyo yun, lumalapit po siya kay Chinita Princess. And parang nagpapagood shot. So, eto lang yung payo ko din. Ingat-ingat na lang, Kim. Hindi lang kay MS, kundi sa mga taong nakapalibot sa'yo. Kasi hindi mo alam kung ano ang tunay na hangarin niyan sa'yo. Okay? So, paano mga kakimpaw? Hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.